Magandang gabi, kaibigan. Kung naghahanap ka ng tahimik na sandali, ng kuwentong marahan ng daloy, at mga salitang yayakap sa puso mo, nandito ka sa tamang pahina ng gabi. Ngayong gabi, samahan natin si Kuya Roland, isang tour guide sa Bohol. Isang taong simple lang ang buhay, pero puno ng kwento. Isang lakbay na puno ng tanawin, halakhak at mga tahimik na aral. Huminga ng malalim. Ihanda ang sarili sa isang kwentong magaan, payapa, at marahang dadalhin ka sa gitna ng mga burol, ilog, at alaala. Isang kwentong pampatulog para sa iyong mapayapang pahinga. Maaga pa lang, gising na si Kuya Roland. Tahimik pa ang paligid, malamig pa ang hangin. Ang langit ay kulay kahel at rosas, parang dahan-dahang gumigising kasama niya. Humigop siya ng mainit na kape habang nakaupo sa kahoy na upuan sa tapat ng kanyang bahay. Mula roon, tanaw niya ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa simoy ng hangin. Panibagong araw na naman, bulong niya sa sarili sabay ngiti. Tour guide si Kuya Roland sa Bohol. Sa araw-araw, iba-ibang turista ang nakikilala niya. Minsan masayahin, minsan tahimik. Pero lahat sila ay may isang layunin, makita ang ganda ng Bohol. At tungkulin ni Kuya Roland na ipakita ito sa pinakamakulay at masayang paraan. Nakahanda na ang kanyang motor. May basket ng bottled water, extra towel, at booklet ng mga kasaysayan ng lugar. Palaging handa si Kuya Roland, parang scout, pero may halong kwelang tito. Pagsapit ng alas 8, nasa meeting point na siya, sa isang maliit na plaza malapit sa simbahan. Habang hinihintay ang kanyang mga bisita, napansin niyang may batang lalaking naglalaro sa gilid ng bangketa. Ala, si Junjun pala yun. Masayang bati ni Kuya Roland. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba papasok sa klase? Ngumiti si Junjun at kumaway. Wala pong pasok, kuya. Fiesta po sa barangay namin. Tumawa si Roland. Ay, oo nga pala. Kaya pala may banderitas. Sabihin mo sa nanay mo, dadalaw ako minsan ha. Baka may lechon. Maya-maya, dumating na ang grupo ng turista. Isang mag-anak mula sa Maynila. May 3 anak na lahat ay excited at may kanya-kanyang hawak na cellphone at camera. Good morning po. Bati ni Kuya Roland, sabay alok ng tubig. Ako po si Roland at ngayong araw, ako ang magiging tour guide nyo. Ready na po ba kayo para sa isang bonggang adventure? Napangiti ang mga magulang. Yes! Excited na sila, lalo na sa Chocolate Hills. Sige po, tara na, sagot ni Roland. Pero bago tayo dumiretso ron, dadaan muna tayo sa isang secret spot. Hindi ito laging pinupuntahan ng turista. Pero pag nakita nyo, wow! Talaga kayo. Habang bumibiyahe sa minivan, nagkwentuhan sila. Si Roland ay mahusay magpatawa. Ginagawa niyang parang laro ang kwento ng mga lugar. May hugot, may tula, may kaunting sound effects paminsan. Alam niyo ba, sabi niya habang tinuturo ang bundok, may alamat tungkol dyan. Sabi nila, dati raw may higanteng umiyak dahil iniwan siya ng kanyang iniibig. Ang bawat patak ng luha niya naging burol. Kuya, bakit may isang burol na sobrang taas kaysa sa iba? Tanong ng bunso. Ah, yun? Yun ang burol ng kanyang last teardrop. Sabay tawa. Tumawa rin ang buong pamilya. Ang ina napailing. Ay, Kuya Roland, ang kulit mo. Pagdating sa tinatawag niyang secret spot, bumaba sila at naglakad papunta sa isang mataas na bahagi ng burol. Doon, may maliit na view deck kung saan tanaw ang karamihan ng Chocolate Hills. Pero walang gaanong tao. Tahimik, maaliwalas, at kakaiba ang pakiramdam. Wow, bulong ng ama. Parang painting. Dito po ako madalas tumambay kapag gusto kong mag-isip,
sabi ni Roland. Minsan kasi, kahit tour guide ako, kailangan ko rin ng tour sa loob ng puso ko. Tahimik sandali ang lahat. Hangin, langit, mga burol na tila alon sa lupa. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang bunso. Kuya Roland, gusto ko po maging tour guide kagaya nyo. Napangiti si Kuya Roland. Talaga? Aba, simulan mo na ngayon. Pag nakita mo yung tarsier mamaya, ikaw ang magpapaliwanag ha. Game, sagot ng bata, sabay taas ng kamay. Sa pagbaba nila mula sa view deck, sumigaw si Junjun mula sa ilalim. Kuya Roland, daan kayo sa bahay namin mamaya. May lechon talaga. Talaga ba? Sagot ni Roland. Sige, ipagtabi mo ako ha. Okay team. Masiglang sabi ni Kuya Roland habang pinalalakad ang grupo sa trail papunta sa viewing deck ng Chocolate Hills. Ihanda ang inyong mga mata at camera. Bibilang ako ng 3 at sabay tayong wow. Kuya, scripted yan ha? Natatawang sabi ng tatay. Hindi po. Totoong totoo. Kaya ready na po ba kayo? Ready, sagot ng mga bata. 1, 2, 3. Sabay-sabay silang sumilip sa gilid ng platform. Sa harapan nila, daan-daan burol ang tanaw, hugis tsokolate, at tila mga alon na natulog sa gitna ng lupa. Wow! Bulong ng ina. Ang dami po kuya, sigaw ng pangalawang anak. Tinanong ko minsan yan kay lola ko, kwento ni Roland. Sabi niya, galing daw sa duwende. Naglaro raw sila ng putik nung isang gabi. Di nila alam na tuyo kinabukasan. Tumawa ang pamilya. Kuya, pag umulan, natutunaw ba sila? Tanong ng bunso. Hindi naman, kasi yung duwende, may roof tile sa taas. Sabay ngiting pilyo ni Roland. Joke lang. Matapos ang ilang picture-picture, selfie, at group pic na may pa-jump shot pa. Bumalik sila sa van para sa susunod na destinasyon, ang Butterfly Garden. Sa biyahe, patuloy ang kwento ni Kuya Roland. Hindi siya nakakapagod pakinggan. Parang kausap mong matalik na kaibigan habang nagro-road trip. Dati po, ako ang tagapagbenta ng suman sa pier, kwento niya. Bata pa ako noon. Maliliit na kahon ang hawak ko. Tapos isisigaw ko, suman, 3 piso lang. Ang sipag mo pala kuya, sabi ng tatay. Wala po kasi akong choice, sagot ni Roland. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi kahit mahirap, masarap ang buhay na may kwento. Pagdating sa Butterfly Garden, sinalubong sila ng masayahing caretaker na nag-aalaga ng mga paru-paro. Pinayagan ng mga bata na maghawak ng malalaking butterfly na may matingkad na pakpak. Lokma, sigaw ng panganay, para akong fairy. Ako, dragonfly, dagdag ng bunso, habang tawa ng tawa. Si Kuya Roland, may hawak ring butterfly. Ang sabi nila, kapag may dumapo na paru-paro sa kamay mo, may good luck kang parating. Pagkasabi niya, isang maliit na paru-paro ang dumapo sa kamay ng ina. Uy ma, ikaw raw ang swertihin, sabi ng mga anak. Ngumiti ang nanay at biglang naging tahimik. Tila may iniisip. Maya-maya ay nagbuntong hininga siya at nagsabing, baka ito na ang sagot sa dasal ko. Tahimik si Roland sandali. Hindi na siya nagtanong. Minsan, sapat na ang pakikinig. Pagkatapos ng Butterfly Garden, nagtungo sila sa isang lumang simbahan. Walang masyadong turista. Tahimik. May tumutugtog ng gitara sa malayo. Sa loob ng simbahan, malamig ang hangin. Namumuo ang katahimikan sa bawat hakbang nila. Ako po, dito ako bininyagan, bulong ni Kuya Roland. Ang lola ko, dito rin daw ikinasal. Minsan, sumasama ako sa choir, kahit laging sintunado. Tumawa ang tatay. Di wow, kuya. Naglakad sila papunta sa gilid ng simbahan kung saan may maliit na balon.
Ipinakita ni Roland ang ukit sa bato, pangalan ng mga taong tumulong sa pagtatayo ng simbahan. Kapag gusto niyo pong bumalik sa Bohol, isulat niyo ang pangalan niyo rito gamit ang daliri at mag-wish, ani Kuya Roland. Ganyan ba talaga rito? Tanong ng ina. Hindi po, imbento ko lang yan. Sabay tawa ni Roland, pero effective, sabi ng puso ko. Pagsapit ng tanghali, nagtungo sila sa isang karinderya malapit sa dagat. May silong na pawid, may inihaw na isda, sinugba na baboy, sinigang na hipon. Sa paligid, may hangin na may amoy alat at mga alon na tila kumakanta. Kuya Roland, sabi ng panganay habang kumakain, masaya po ba talaga ang pagiging tour guide? Napaisip si Roland. Masaya, sagot niya. Kahit paulit-ulit ang mga lugar, hindi na uulit ang kwento. Iba-iba ang bisita, iba-iba ang tawa, iba-iba ang tanong. Para kang may bagong adventure araw-araw. Gusto ko po yan, sabi ng bata. Tandaan mo, dagdag ni Roland, ang pinakamagandang tanawin, hindi lang sa lugar, kundi sa mga taong nakakasama mo sa paglalakbay. Sa huling bahagi ng araw, sumakay sila sa van pabalik sa resort. Lahat ay tahimik, pagod pero masaya. Nakatanaw sa bintana habang lumulubog ang araw. At si Kuya Roland, nakatitig sa likod ng rearview mirror, tahimik na nakangiti. Bukas, bulong niya sa sarili. Panibagong kwento na naman. Maaga ulit ang gising ni Kuya Roland kinabukasan. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga burol. Tahimik ang paligid. Maririnig lang ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng hangin sa mga dahon. Habang hinihintay ang pamilya, umupo si Roland sa isang upuang kahoy malapit sa puno ng mangga. Hawak niya ang maliit na notebook na ginagamit niya para magsulat ng mga naisip na kwento. Isinulat niya, minsan, hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Minsan, ang katahimikan ng pinakamatibay na salita. Napangiti siya. Malalim, pero totoo. Pagdating ng mga turista, sinimulan na nila ang kanilang bagong adventure. Okay team, sabi ni Roland habang nagmamaneho. Ngayon, makikilala nyo na ang isa sa pinakakakaibang hayop sa buong mundo, ang tarsier. Yung may malalaking mata, di ba kuya? Tanong ng panganay. Tama, pero tandaan, hindi sila pwede hipuin. Mabilis silang ma-stress. Parang tayo rin kapag walang kape sa umaga. Tumawa ang mga bata. Pagdating sa Tarsier Sanctuary, mas tahimik ang lugar kumpara kahapon. Mataas ang mga puno, malamig ang simoy ng hangin. Parang bulong ng kalikasan ang bawat galaw. Dahan-dahan silang naglakad sa loob ng sanctuary, kasunod ng isang caretaker. Dito lang po tayo sa gilid, paalala ng caretaker. Bawal po ang flash, bawal ang maingay. Tulog po kasi sila sa araw. Tahimik ang lahat. Nagtataka ang mga bata. Napatingin sila sa mga sangha. At doon, nakita nila ang isang munting tarsier. Malaki ang mata. Maliit ang katawan. Parang kasya sa palad. Ang cute. Bulong ng bunso. Parang laruan, sabi ng pangalawa. Pero buhay na buhay, dagdag ni Roland. At may sarili ring mundo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang nagmamasid sa paligid, naalala ni Roland ang sarili noong bata pa siya. Madalas siyang mag-isa sa bakuran. Pinapanood ang mga langgam, ibon, at mga tipaklong. Tahimik siyang bata. Hindi pala salita. Pero ngayon, siya na ang nagsasalita araw-araw. Alam niyo, sabi niya sa pamilya habang naglalakad, dati, mahiyain ako. Takot akong kumausap ng tao. Takot akong magkamali. Talaga kuya? Tanong ng nanay. Opo, pero may isang matandang lalaki, lolo ng kaibigan ko.
na nagsabi sa akin, kapag alam mong totoo ang sinasabi mo, huwag kang matakot kasi may taong naghihintay makarinig niyan. Tahimik ang lahat. Tila ba sumabay ang hangin sa bigat ng kanyang salita. Pagkatapos ng tour, naupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno. Humigop ng malamig na buko juice. May ibon sa sanga na tila kumakanta. Walang cellphone, walang ingay, tahimik lang. Ang sarap po ng ganito, sabi ng tatay. Tahimik, simple, parang hindi mo kailangang magmadali, dagdag ng ina. Yan po ang magic ng Bohol, ani Roland. Parang sinasabi ng kalikasan na huminga ka muna. Bago sila umalis, binigyan ng caretaker si Roland ng isang maliit na kahoy na palawit na hugis tarsier. Ito, regalo namin sa'yo. Lagi kang masigasig magdala ng turista rito, sabi ng matanda. Maraming salamat po. Aalagaan ko ito, sagot ni Roland. Sa van pa uwi, himbing na natulog ang mga bata. Magkahawak kamay ang mga magulang habang nakatanaw sa labas. At si Kuya Roland, tahimik lang sa upuan sa harap. Hawak ang maliit na palawit sa kanyang palad. Sa loob-loob niya, tahimik nga ang araw, pero punong-puno ng kwento. Minsan, ang pinakatahimik ay ang may pinakamaraming sinasabi. Mainit na ang araw nang bumiyahe sila mula Tarsier Sanctuary papunta sa lumang bahagi ng bayan. Dumaan sila sa makikitid na daan. May mga bahay na gawa sa kahoy at kapis, at sa mga bakuran na may nakasampay na damit at tumatawang mga bata. Kuya Roland, tanong ng nanay habang sumisilip sa bintana. Dito ka ba talaga lumaki? Opo, sagot niya. Diyan po sa kanto banda, may bahay kaming maliit. Hanggang ngayon, nandun pa rin si Lola Sita. Siya ang nagpalaki sa akin. Naku, siguro ang saya ng kabataan mo rito. Masaya po, kahit minsan, hindi madali. Huminto sila sa tapat ng lumang simbahan. Puting-puti ang harapan. Matanda na ang mga bato, pero matatag pa rin. Sa gilid nito, may maliit na parke kung saan may mga nakaupong matatanda na tila laging nandoon. Ito po ang simbahan ng bayan, paliwanag ni Kuya Roland. Dito rin araw-araw nagdarasal si Lola noon. Lagi niyang sinasabi, kahit hindi daw kita ang Diyos, maririnig ka niya. Tahimik silang pumasok sa simbahan. Sa loob, malamig. Tahimik. Amoy kandila at kahoy. Lumuhod si Roland sandali. Di man siya nagsalita. Mararamdaman mong may laman ang kanyang dasal. Sa labas, may lumapit na matandang babae. Uy, ikaw ba si Roland? Tanong niya. Opo, Tia Ludi. Kayo pala yan. Masayang bati ni Roland. Aba, tour guide ka na ngayon, ha? Hindi ka na yung batang nagbebenta ng suman dati. Buhay pa rin po ang suman, pero may dagdag na kwento na po ngayon. Tumawa ang matanda. Sumunod nilang pinuntahan ang lumang heritage house. Isang malaking bahay na may balkonahe, antigong muebles, at makalumang pintura. Dati pong bahay ito ng pamilyang may-ari ng asukarera, sabi ni Roland. Pero ngayon, open na sa publiko. Tingnan niyo po itong kwarto. Sa isang silid, may luma at malambot na kama. May sulat sa lumang typewriter at litrato ng babaeng nakabaro at saya. Siya po si Maria, paliwanag ni Roland. Sabi sa kwento, iniwan daw siya ng kanyang kasintahan para magtrabaho sa Maynila. Pero araw-araw, nagsusulat siya ng liham. Hanggang ngayon, di raw siya nag-asawa. Inilaan niya ang buhay niya sa pagtuturo sa mga batang taga-baryo. Oh, ang lungkot, pero ang ganda ng kwento, bulong ng panganay. Marami pong ganyang kwento sa Bohol. Mapagmahal, matatag, tahimik pero totoo. Pagsapit ng tanghali, tinanong ni Roland, gutom na ba kayo? Sabay-sabay ang sagot, oo, kuya.
Perfect. Dadaan tayo sa isang paborito kong karinderya. Di ito sosyal pero siguradong masarap. Dinala sila ni Kuya Roland sa isang maliit na kainan sa tabing dagat. May pawid ang bubong. May upo ang kawayan. Sa harap nila, ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang alon ay marahang humahalik sa buhangin. Naghain ng tindera ng sinugbang isda, kinilaw, barbecue, at kanin na may sausawang toyo at kalamansi. Kuya Roland, dito ka rin ba kumakain? Tanong ng tatay. Opo, lalo na pag gusto kong mapayapa ang utak ko. Habang kumakain, nagkwentuhan sila. Pinag-usapan ng pagkakaiba ng buhay sa Maynila at sa probinsya. Ang ingay sa lungsod, ang traffic, ang laging pagmamadali. Dito, sabi ni Roland, parang humihinga ng malalim ang araw. Biglang may batang naglalako ng banig. Banig po, gawa sa dahon ng pandan. Uy, si Kiko yan, sabi ni Roland. Ako rin, ganyan din dati. Palaboy-laboy. Bit-bit ang paninda. Lumapit si Kiko kay Roland. Kuya, gusto niyo po? Siyempre naman, paisa nga. Pinili ni Roland ang banig at iniabot ito sa bunso. Para sa'yo. Sa susunod, pag bumalik kayo, iyan ang gamitin yung banig sa picnic. Salamat po, Kuya Roland. Tuwang-tuwang sagot ng bata. Pagkatapos ng tanghalian, naupo sila sa baybayin. Nakaapak ang mga paa sa buhangin. Pinapanood ang alon, tahimik, walang usapan. Pero ramdam ang koneksyon. Salamat Kuya Roland, bulong ng ina. Bakit po? Tanong niya. Hindi lang namin nakita ang buhol. Nakita rin namin ang buhay mo. Napangiti si Roland. Hinayaan niyang umihip ang hangin sa kanyang mukha at sa puso niya. Alam niyang isa na namang araw ang nagtagumpay. Hindi dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa tunay na kwento sa likod ng bawat paglalakbay. Pagsapit ng hapon, nagtungo na sila sa isa sa pinaka-inaabangang bahagi ng kanilang tour, ang Lobok River Cruise. Dito, ang tahimik na ilog ay naging sentro ng kasiyahan at kultura, kung saan sabay ang tanawin, tugtugan, at pagkain sa isang kakaibang karanasan. Medyo maraming tao ngayon, ani Kuya Roland, habang inilalakad sila sa docking area. Sa paligid, may mahabang pila ng mga turista. May mga pamilya, magkaibigang nagtatawanan, at ilang dayuhang mukhang sabik sa ilog adventure. Pero dahil maaga nang nagpabook si Kuya Roland, hindi na nila kailangang pumila ng matagal. Heto po ang ticket natin, wika niya, sabay abot sa staff. Diretso na po tayo sa bangka. Pag-akyat nila sa floating restaurant, bumungad agad ang mga lamesang puno ng pagkaing lokal. May humba, pansit, inihaw na isda, at ilang putahe na hindi nila agad nakilala, pero maaamoy mong bagong luto. May mga dessert din gaya ng puto, kutsinta, at biko. Bagamat simple lang ang pagkain, sapat ito upang mapunan ng tiyan habang tinatamasa ang biyahe. Umandar na ang bangka, mabagal at banayad. Habang lumulutang sa emerald na tubig ng Lobok River, ang paligid ay tila naging isang malaking obra. Mga punong nakayuko sa ilog, mga halamang gumagaapang at simoy ng hangin na dumadampi sa pisngi. Habang kumakain sila, biglang tumigil ang bangka sa isang floating platform. Sa itaas, may mga bata at matatanda na nakabarong at saya at sabay-sabay na umaawit ng kundiman, sumasayaw ng tinikling. Ang kanilang mga ngiti ay kasing aliwalas ng ilog. May maliit na basket para sa donasyon, pero walang pilitan. Ang ganda naman nito, bulong ng ina habang nakangiting pinapanood ang palabas. Opo, ito po ang paborito kong parte. Sabay kuha ni Kuya Roland ng litrato para sa kanila.
Nakakagaan ng loob, di po ba? Patuloy ang biyahe at sa bawat sandali ay ramdam ang kapayapaan. Kahit maraming turista, maayos ang takbo ng lahat. May staff na laging nakangiti at may security rin na nakabantay. Pagkatapos ng cruise, bumaba sila sa dulo kung saan may mga tindahan ng souvenir at merienda. May keychain, panig, peanut kisses at malamig na buko juice. Habang papalayo sila, muling nilingon ng ama ang ilog. Parang gusto kong balikan ito, sabi niya. Ngumiti si Kuya Roland. Basta po sa susunod, mas maganda kong sunset cruise. Mas tahimik, mas nakaka-relax. Tapos may firefly watching pa kung gusto nyo. Napatingin ng lahat sa isa't isa. Parang nagkaisa ang isip, babalik sila. Nagpaalam na si Roland sa bangkero. Salamat po, Mang Nestor. Tuloy-tuloy lang, Roland, sagot ng matanda. Marami kang napapasaya. Di lang nila alam. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, tahimik pa rin ang van. Pero hindi ito mabigat na katahimikan. Ito ay masarap. Mainit. Parang kumot na yumayakap sa lamig ng dapit hapon. Ang mga bata, nakapikit. Ang mga magulang, nakangiti. At si Kuya Roland, nakatingin sa salamin. Sa sarili niyang mata, nakita niya ang kanyang refleksyon simple, kalmado at payapa. At sa loob-loob niya, tahimik niyang sinabi, ang ilog ay hindi naghahabol. Hindi rin ito tumitigil. Basta dumadaloy lang. Ganyan din siguro dapat ang buhay. Muling dumaan ang van sa mga daang pamilyar. Nakita nila ang mga lugar na pinuntahan nila kahapon. Ang Chocolate Hills sa malayo. Ang maliit na tindahan ng peanut kisses. At ang daang nilakaran nila papunta sa ilog. Tahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Kuya Roland, mahinang tawag ng bunso mula sa likuran. Oh, bakit? Tanong niya, lumingon at ngumiti. Pwede po ba kayong sumama sa amin pa uwi? Napangiti si Roland. Gusto ko sana, pero trabaho ko dito. Dito ako kailangan. Babalik po kami, sabat ng panganay. Dapat nandito pa rin kayo, ha? Tumangulang si Roland. Kahit hindi kayo bumalik, dala nyo na ang buhol sa puso nyo. Pagdating sa pier, naghihintay na ang barko pa Cebu. Ang mga pamilya ay nagsisimula ng bumaba sa van. Bit-bit ang mga pasalubong, bag, at mga alaala. Habang inaayos ni Roland ang mga gamit sa kariton, lumapit ang tatay. Maraming salamat, Roland, sabi niya. Hindi lang bakasyon ang naranasan namin. Parang mas malalim pa. Ngumiti si Roland. Ganun talaga minsan ang biyahe. Akala mo outing lang. Pero pag uwi mo, may nabago na sa loob mo. Bakit nga ba mahal mo pa rin gawin ito araw-araw? Tanong ng tatay. Tahimik ang sagot, sabi ni Roland. Araw-araw, may bago akong nakikilala. Bawat isa may kwento. At sa bawat kwento nila, may napupulot din ako para sa sarili ko. Pag-akyat ng pamilya sa bangka, kumaway ang mga bata kay Roland. Kumaway siya pabalik. Nang tumakbo na ang bangka palayo, nanatili siyang nakatayo sa pier. Pinapanood ang unti-unting paglabo ng silhueta ng barko sa kalagitnaan ng dagat. Tahimik na gabi. Si Roland ay nasa loob ng kubo niya, nagtitimpla ng mainit na tsokolate. Binuksan niya ang isang sobre. May larawan siya kasama ang pamilya sa Chocolate Hills. May simpleng sulat sa likod. Kuya Roland, maraming salamat. Salamat sa bawat tawa, kwento, at sandaling hindi namin malilimutan. Ikaw ang naging ilaw ng lakbay namin hanggang sa muli. Ngumiti siya. Inilagay ang larawan sa lumang kahon na puno ng ibang sulat at alaala ng mga nakaraang turista. Hindi niya kilala ang lahat ng dumaan sa kanyang buhay bilang tour guide. Pero bawat isa, may iniwan sa kanya isang paalala kung bakit niya piniling manatili.
Sa labas, maririnig ang mahinang hampas ng alon sa pampang. Sa likod ng katahimikan, may awit ng mga bituin, may bulong ng hangin, at may lambing ng alaala. At si Roland, habang iniinom ang kanyang tsokolate, tahimik na nagdasal, "Salamat Panginoon sa araw na ito, sa kwentong ito, sa buhay na ito." Ang bawat lakbay ay may dulo, at minsan ang dulo ay hindi pa mamaalam, kundi isang paalala na kahit sa simpleng araw, may kwentong kay sarap balik-balikan. Salamat sa pagsama kay Kuya Roland at salamat sa pagpapaabot ng iyong gabi sa amin. Ngayon, huminga ka ng malalim, pumikit, at hayaan mong ang katahimikan ang magduyan sa iyo ngayong gabi. Hanggang sa susunod na kwento, matulog ka na. Magandang gabi.